come and get me. Ready pala sila sa akin, ba't hindi nila ako makuha? At Okay. nakakatawa naman itong intelligence ninyo, no? Maling-mali ang intelligence. Ano ba yan? Yan ang dapat imbestigahan ng confidential funds. Kasi kung yan ang pinagagastusan ng confidential funds, sayang talaga ang pera ng kaban ng bayan. Dahil wala po talagang katotohanan yung sinasabi nila. Ako po'y nagpunta lang sa Germany para mag-administer ng oath dun sa mga bagong miyembro ng hakbang ng maisog. At si Jovi naman nakarating na dito sa Dahig. Alam naman niya na iisa lang ang visa para dun sa buong Shenzhen area. No? At wala naman talaga mga border patrols dyan. So bilang isang asylum seeker, ang aking pagkakaintindi, wag lang ako lalabas ng Shenzhen at hindi naman ako makakalabas ng Shenzhen kasi nga po ang passport ko ay nasa Dutch authorities. No? Pero ang asylum proceedings po ay talaga naman pong confidential at tanging ako lang at ang Dutch government ang nakakaalam ng status at sinasabi ko po sa inyo bilang isang abogado na ang process ko po ay still ongoing. Hindi po yan na-deny, hindi pa na-approve, yan po ay pending and meanwhile na pending yan, meron akong tinatawag na right to non-refuma at kasama na po yan yung karapatan ko na hindi mapabalik dun sa bansang aking inarisan. So, Attorney Harry, para lang din clear, kasi maraming kumakalat ako ano-ano sa social media, walang maglalapse na anything today sa inyong estado ngayon dyan. Wala po. Kaya nga po sayang yung pera ng bayan. Dapat silang imbestigahan ng confidential fund, hindi siguro si VP Sara dahil super palpak po ang kanilang mga intelligence fund. Ang intelligence po nila ay nagagaling sa isang chismosong Dutchman na ilang beses na sinabing na-deny ang aking asylum. Kaya naman, alam nyo naman sa mainstream media, yung mamang yun walang sinabi kundi deny na asylum, puro naman palpak. Yung sinasabi nga nila na ang aking asylum ay nasa Germany na raw dahil Germany rin magpaprocess. Hindi po totoo yun dahil hindi naman po Germany ang nag-issue ng aking Shenzhen visa. So anong bansa po ba yung nag-issue, sir, if you don't mind? Kung pwede. Ay, naku, bakit ko sasabihin sa kanila para magastos nila ang intelligence funds nila, no? Okay. Attorney Harris, na-mention niyo po kanina, no, na yung passport po ninyo ay nasa Dutch authorities. Well, ano po ang effect dito sa visa po ninyo, ng validity po ng Shenzhen visa? Well, meron naman po akong valid visa, no? At yung aking valid visa naman po ay nakalagay sa lumang passport. Kasi nga po, yung aking lumang passport na nakansela na, butas na po yan, ay pinalitan ko lang dahil puno na. So, pero nandyan pa rin yung mga visa ko na papunta ng Japan, papunta ng Europe, no? Yan po yung dalawang visa na nakakabit pa dito sa aking lumang passport at yan naman po ay napapakita pa rin para patunayan na meron akong valid na Shenzhen visa. At valid po ang Shenzhen visa ko, no? Dahil hindi naman po ako pumasok sa Europa nang walang passport at walang visa. Until when po ang validity po? Kung pwede po. Isang taon po yon. Isang 1 year. taon. So, Okay. until... Matagal-tagal pa po. Matagal-tagal Pero, pa. ano, Okay. Hayaan nyo namang mag-intel work yung mga intelligence. Ba't ko naman ibibigay? Okay, understood. Ano po, attorney, kamustahin ko lang po kayo and your family. Kayo po ba ay may constant or regular na pag-uusap or kasama nyo po ba dyan sa inyo? Well, yan po ang pinakamasakit, no? Kaya nga po hindi ko mapapatawad itong gobyerno ni Marcos Jr. sa kanilang pagigipit sa akin. Nawalay po talaga ako sa aking pamilya nung ako'y request ni VP Sara na sumunod nga dito sa Dahig, no? Pero ganun pa man, inaasahan namin na at some point in the near future, kami po ay makakapagsama-sama na muli. Okay, dati natin kasamahan So ako'y gusto ko magtanong kay Attorney Harry kung kamusta. Okay naman si Myla kahit na Okay naman po magkahiwalay. Okay, sige. Okay naman po siya. Naiwan ko po siya doon sa bansa kung nasaan kami bago ako pinapunta dito sa Dahig ni VP Sara kasi wala po siyang visa papunta ng Europe. Okay. Last na, alam ko na baka meron pang gagawin si Attorney Harry. Pero nag 100 days na ba? Mula nung ma-detain dinala si dating Pangulo dyan. Meron ba activities para ma-cover naman ng media, Attorney Harry, na kayo'y ginagawa for that purpose? Alas 6 hanggang alas 10 po, Hague time, magkakaroon po ng prayer rally sa labas po ng ICC para nga sa ika-100th day ng pagkaka-kidnap kita Tatay Digong dito sa Dahig. So sino po ang inaasahan natin na sasama doon aside po sa inyo? Of course, si Congressman Pulong nandyan. Baka po kasi meron pang iba na personalities na nandyan na di namin alam. Ang alam ko lang po naririto ay si Kong Pulong, no?
nauna pong nabalita na ilang mga senador ay plano sana pumunta rito pero dahil nga sa mga aksyon dyan sa Senado ay mukhang naudlok ang kanilang mga pagpupunta rito. Pero may mga nagpaparating din ng impormasyon na sila daw po ay nagpaplano na dumalaw din dito sa Dahig. Attorney Harry, thank Ay, you. sorry. Attorney, last. mahabol lang po last na ha. Kasi meron pong panawagan yung UN Rapporteur na sana pag-aralan uli yung pagsama ng Pilipinas sa Rome Statute. And kanina sinabi rin po na ng Malacanang na open ang Pangulo for discussion tungkol dito. Your thoughts on that, sir? Well, ang general trend po ngayon ay one of disappointment, no? Ako talaga, nais ko talaga sinuportahan ko talaga itong ICC. Pero sa mga pangyayari ngayon, mukhang na maraming mga bansang na disappoint ang buong African Union na paplano na tumiwalag na rin sa ICC. At syempre, mga malalakas na bansa gaya ng Amerika, Russia, China ay never naging miyembro ng ICC. No? So sa tingin ko, maraming paghamon sa existence ng ICC at yan ay dahil hindi nila napapatupad na bagamat magkakaroon ng isang ICC, igagalang pa rin ang soberenya ng iba't ibang bansa na kasapi ng ICC at yung ginawa nila kay Tatay Digong ay patunay na talaga namang kahit ano pang nakasaad sa Rome Statute na kinakailangan bago dalhin sa dahig, hinaharap muna sa lokal na hukuman para magarantiya ang karapatang pantao at ang soberenya ng bansa. Talaga namang pong nalalabag pa rin ang soberenya dahilan kung bakit napakadaming bansa ngayon ay aalis na sa ICC at yung mga malalakas na bansa talagang hindi nila kinukonsidera maging miyembro ng ICC.